Kabanata 371. 4 na taon nang dumaranas ng kahirapan si Charlotte noon. Ang kanyang mga medyas ay binili lahat online ng $18 bawat kahon. Ang isang pares na nagkakahalaga ng halos 2,000 ay parang walang katotohanan sa kanya. Gayunpaman, nangako na siya, at ayaw na niyang balikan ang kanyang sinabi. Kaya, nag-aatubili si Charlotte na kumuha ng isang pares ng puting medyas at binayaran ito, at hindi nakakalimutang tanungin ang attendant para ebalot na parang regalo. Pagkatapos nun, binigay niya kay Zachary. Para sa'yo, nabayaran ko na. Kinuha iyon ni Zachary sa kamay niya at binuksan. Ito ang pinakakaraniwang uri ng puting medyas, ngunit siya mahal pa rin ito dahil ito ang unang regalo na nakuha niya mula kay Charlotte. Salamat, sabi ni Zachary na may banayad ng ngiti. Ha! Natawa si Charlotte. Pakiramdam niya ay hindi pa niya narinig ang dalawang salitang iyon. May isang pagkakataon na naisip niya na ang mga salita ay wala sa kanyang bokabularyo. Kahit pagkatapos ni Zachary sabi nito, nagdududa pa rin si Charlotte sa sariling tenga. Excuse me, sir. Ito ang lahat ng mga bagong disenyo ngayong season. Parehong panlalaki at pambabae. Tingnan mo at tingnan kung gusto mo ang alinman sa kanila. Maaari mong subukan ito hanggat gusto mo, sabi ng isang attendant sa kanila, na itinulak ng ibang attendant ang 2 racks ng damit sa harap ni na Zachary at Charlotte. Tingnan mo, sumenyas siya na mauna na siya. It's okay, I won't be needing them anyway, sabi ni Charlotte habang tinitingnan ang mga damit sa racks. Magaganda talaga silang lahat, nagpapaalala sa kanya ng tatak ng damit na binibili niya bago ang kanyang ama ay pumanaw. Kahit nabilhin ko ang mga ito ngayon, walang okasyon kung saan maaari kong isuot ang mga ito. With that being said, hindi na inistorbo ni Zachary ang sarili sa sinabi niya. Bumangon siya at pumili ng isang damit para sa kanyang sarili. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagkuha ng 7 damit mula sa seksyon ng kababaihan. Halika subukan mo sila. Sinabi ko na sayo. Tatanggihan na sana ni Charlotte si Zachary ngunit bigla niyang naalala ang sama ng loob niya. Kaya, siya ay nagpasya na hindi masyadong melodramatic at kinuha ang mga damit. Ang fitting room ng mga babae ay puno na dito. Hayaan mo akong dalhin ka doon. 2 babaeng attendant ang nauna at ginabayan si Charlotte. Isa pang 2 lalaking attendant ang namamahala sa pag-aalaga kay Zachary. Hindi nagtagal, nagbago si Zachary. Sa ilang malinis na damit, mas komportable siya, at kumupas ang mga kunot sa kanyang noo. Sa kabilang banda, si Charlotte ay tapos na ring magpalit ng damit at lumabas na sa fitting room. Nakatayo siya sa harap ng salamin at pinagmasdan ang sarili. Parang may estrangherong nakatingin sa likod niya. Mukhang maganda sa iyo. Maaari mong suotin ito kapag nasa mga business trip ka. Pinipindot ni Zachary ang kanyang cuffs habang naglalakad siya palabas. Umangat ang ulo ni Charlotte at tumingin sa kanya. Ang pagpapalit ng damit ni Zachary ay hindi nagbago kung paano ang gwapo niya noon. Ang disenyo ng shirt na mayroon siya ay talagang mas casual kaysa sa mga karaniwan niyang sinusuot, na ginagawa siyang mas maamo. Ito ay hindi tulad ng kung paano siya ay palaging malamig at walang awa. Mukhang maganda ito. Ini-inspeksyon ni Charlotte si Zachary sa buong paligid. Magkano ito? 183,000, ginang, nakangiting anunsyo ng attendant. Napalunok si Charlotte at tiningnan ang damit na suot niya. Ano ang tungkol dito? Hindi ganoon kamahal ang isang iyon, 68,000 lang, magalang na sagot ng attendant. Sige, wag na lang. Nagpasya si Charlotte na magpalit. Impake mo na. Tanong ni Zachary, pumunta at subukan ang iba pa. Hindi ko ito kailangan, mahinang tanggi ni Charlotte. Bakit bigla tayong bibili ng damit? Binigyan mo ako ng regalo, kaya dapat kong ibalik ang pabor. Hinawakan ni Zachary ang kahon na may mga medyas. Sige lang. Bihira lang akong maging ganito. Sa ganitong paraan, ma'am. Propesyonal talaga ang mga attendant. Hindi naman sila masyadong masigasig ngunit sila pa rin sa pagtrato sa kanila ng may pambihirang kagandahang loob. Kaya naman, pumunta si Charlotte at nagpatuloy sa pagsukat ng iba pang mga damit.
Sa huli, binili ni Zachary ang 7 sa mga damit na pinili niya para sa kanya. Higit pa rito, binigyan pa siya nito ng ilang pares ng high heels at 2 hanay ng mga accessories upang pumunta sa mga dresses. Noong siya ay nag-aayos ng bayarin, ang kabuuang halaga na sinisingil ay higit sa 2,300,000. Ang numerong iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Charlotte, ngunit nagpatuloy si Zachary sa pagbagsak ng isa pang bomba. Pwede mong isuot ang mga ito pansamantala. I'll get my designer to custom make your whole wardrobe after ito. Sir, maganda ang pakikitungo mo sa iyong asawa. Talagang naiinggit ang mga tao sa inyong dalawa, hindi napigilan ng isa sa mga attendant ang papuri nito. Namula ang mukha ni Charlotte sa narinig at nagmamadaling nagpaliwanag. Hindi naman sa ganon. I think you misunderstood. Tama na, putol ni Zachary sa kanya at itinuro ang tambak ng mga bag sa kanyang baba. Kunin mo sila, aalis na tayo. Out of nowhere, hamupo agad ang init kanina. Sa lohikal na pagsasalita, walang sinumang lalaki ang nagpapahintulot sa mga babae na magdala ng mga shopping bag, ngunit si Zachary ay isang pagbubukod. Lahat sa kanyang buhay, ay hindi siya nagdala kahit isang bagay. Sa mga mata niya, ay ganito na lang palagi. Habang hindi nakapagsalita si Charlotte sa kahilingan ni Zachary, nagpatuloy pa rin siya at kinuha ang mga bag noon at sinundan si Zachary palabas. Excuse me, sir. Hinabol sila ng attendant. Ang suit na dala mo ay iniimpake pa. Itapon mo, tugon ni Zachary nang hindi man lang tumitingin. Ha! Natigilan ang attendant. Ang suit na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pinagsamang damit na binili niya, kaya walang saysay sa kanya ang ideya ng pagtatapon nito. Hindi ba sayang lang iyon? Don't listen to him. Eto, ibigay mo na lang sa akin. Nagmamadaling lumapit si Charlotte para kunin ang t-shirt. Salamat. Welcome. Habang pababa sila ng elevator, nasa isang kamay lang ni Zachary ang regalo niya, at ang isa naman nakasuksok ang kamay sa bulsa. Samantala, bitbit ni Charlotte ang lahat ng bag sa likod niya na parang katulong. Biglang tumunog ang phone niya, kaya ibinaba niya ang mga bag bago niya inilabas ang phone niya. Hello, Robbie, nakauwi na ba kayo? Okay lang ako, at babalik ako kaagad. Sa sandaling iyon, bumukas ang elevator, at kailangan ni Charlotte na lumabas. Mabilis niyang kinagat ang telepono sa pagitan ng kanyang mga pisngi at kanyang balikat, pinupulot ang mga bag sa sahig sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Lumingon si Zachary para tingnan siya, ngunit walang inalok na tulong. Dahil dito, nagalit si Charlotte sa kaibuturan. Nasaan ang kabayanihan ng lalaking ito? I'm doing some shopping at the mall right now. Don't worry. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Robbie saglit. I need to go now, okay. I'll be back in half an hour. Are the nurses taking good care of you guys? All of dapat kayong maligo. Babalik ako for story time. Nang matapos ang tawag, nawala ang telepono mula sa pagkakahawak niya, at nahulog ito sa sahig. Napabuntong hininga siya at tumingkayad para kunin ito. Sa pagkakataong iyon, napatigil si Zachary at nilingon siya. May ilang binata na naglalakad. Nanlaki ang mga mata nila nang makita si Charlotte. Napagtanto ni Zachary na suot ni Charlotte ang damit na binili niya, at medyo maikli din ito. Hindi niya namamalayan, hindi sinasadyang napasilip niya ang mga tao habang nakasquat. Kaya naman, agad siyang tumungo at pamwesto sa likod ni Charlotte, at humarang sa anggulo para pigilan ang mga lalaki mula sa pagkuha ng isang silip. Binigyan pa niya sila ng nakakamatay na titig. Natakot ang mga lalaki kaya mabilis silang tumalikod at naglakad palayo. Hindi mo ba ako tutulungan kahit kaunti? Nadismaya si Charlotte. Ang galing. Nabasag na ang screen ko. Kung kailangan mo ng tulong, bakit hindi mo sinabi? Sagot ni Zachary, at dali-daling pinulot ang mga bag. Siya ay hinila din pabalik si Charlotte. Ni hindi ka makalakad ng maayos. May magagawa ka ba talaga? Ikaw, nawalan ng masabi si Charlotte. Sinisisi niya ba talaga ako sa hindi paghingi ng tulong sa kanya? Hindi ba dapat siya ang nagpasimula sa halip na hintayin akong magtanong? Mr. Noct,
Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si Ben kasama ang ilang mga bodyguard. Just in time, ang sabi ni Zachary habang iniaabot ang lahat ng bag sa mga lalaki. Lahat maliban sa kanyang regalo, na nakahawak pa rin siya sa kamay niya. Kinuha ng bodyguard ang mga bag at sumunod sa kanya. Sa bokana ng mall, naghihintay sa kanila ang mga sasakyan nang makalabas sila. Isang bodyguard ang pumunta at pinagbuksan si Zachary ng pinto, nakayuko habang naghihintay bago pumasok si Zachary. Magta-taxi na lang ako, salamat. Gusto ni Charlotte na umuwi ng maaga. Pumasok ka na, utos ni Zachary. Ito ay isa pang utos na hindi maaaring tanggihan, at alam ni Charlotte iyon. Kaya, nag-aatubili siyang pumasok sa sasakyan. Inilagay ng mga bodyguard ang mga shopping bag sa trunk at sumakay sa isa pang sasakyan bago gumalaw ang lahat ng sasakyan palabas. Sa kotse, tinitingnan ni Charlotte ang oras sa kanyang telepono. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay umuwi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na ang sasakyan ay hindi patungo sa Happy Avenue. Dumiretso ito sa tirahan ng mga knock. Saan tayo pupunta? Nagmamadaling tanong ni Charlotte. Sa aking lugar. Kinalikot ni Zachary ang phone niya. Kailangan ko nang umuwi. Nagpanik si Charlotte. Hinihintay pa ako ng mga bata. Gayunpaman, hindi pinansin ni Zachary si Charlotte at tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Parang ano ang akala niya ay walang halaga sa kanya. Lalong nabalisa si Charlotte dahil sa walang interes niya sa sinabi nito. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pag-iisip na masamang ideya na makipagtalo sa lalaking nasa harapan niya. Huminga ng malalim si Charlotte. Maraming nangyari sa pamilya ko, mahinahon at malumanay niyang paliwanag na paraan. Ang mga bata ay walang pakiramdam ng seguridad. Kailangang umuwi ako ngayon. Sasamahan kita kapag bumalik si Mrs. Berry, okay? At kailan naman iyon? Sa wakas ay may sinabi si Zachary. Kahit malamig ang boses niya ay nananatili pa rin siya binibigyan ng pagkakataon si Charlotte na makipag-usap sa kanya. Hindi magtatagal. I'll have to ask Dr. Langan for the specifics. Pinagmamasdan ni Charlotte si Zachary sa kanyang reaksyon. At saka, sa wakas, magtatrabaho na ako bukas. Magkikita pa naman tayo sa opisina. Sa opisina, dahan-daang lumapit si Zachary sa kanya. Ang kamay nito ay dumudulas sa ilalim ng damit upang galugarin ang paligid. That sounds like a good idea, wika niya habang dumampi ang labi niya sa tainga niya. Alam ni Charlotte kung ano ang iniisip niya at mabilis na nagpaliwanag, sabi ko magkita tayo. Hindi, iyon. Huwag kang magsinungaling. Kinagat ni Zachary ang earlobe niya. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpapaypay sa umaapoy na apoy sa loob niya. Ang iyong katawan ay mas tapat kaysa sa iyong bibig. Zachary. Bago pa makapagsalita si Charlotte ay pinigilan na siya ni Zachary. Ang kanyang malamig na mga labi ay nagsagawa ng buong pangangibabaw habang ang mga ito ay naghihiwalay sa kanyang mga labi, pumapasok at lumusab sa bawat magagamit na espasyo sa pagitan ng labi niya. Walang magawa si Charlotte sa kanyang halik. Wala siyang magawa kundi hayaan na lang siya sa kanya. Dahil sa kanyang nerbiyos, nanginginig ang maliit na katawan ni Charlotte sa mga bisig ni Zachary. Nakaupo sa harap ng kotse, naramdaman ni Ben na may nangyayari sa likuran, kaya tahimik siyang hinila ang mga kurtina. Ang bodyguard na nagmamaneho ay si Marino, na katulad noong nakaraan. Tulad ng huling nangyari, nanginginig ang mga kamay niya sa manibela, at namumula ang mukha. Ahem, tumikim si Ben at tahimik na napag-alitan. Focus sa pagmamaneho. Oo, tumugon si Marino at tahimik na sinabi, mukhang gustong gawin ito ni Mr. Knox sa kotse. Nakakatuwa yata. Casual na sagot ni Ben. Ha, hindi nakuha ni Marino. Don't ask. Just keep your eyes on the road, malamig na sagot ni Ben. Okay, fine. I'll let you off the hook this time. Hindi na nagpatuloy si Zachary, at nag-aatubiling pinaalis si Charlotte sa napakahalagang sandali. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo niya at hinawakan ng isang kamay ang mukha niya, at tahimik na pinapakalma ang sarili. Samantala, humihingal si Charlotte na parang isda sa labas ng tubig.
Kailangan mong sundin ang mga utos ko. Nakuha mo ba? Kinagat ni Zachary ang tenga niya. Nakuha ko. Masunurin namang tumanggo si Charlotte. Alam niyang kailangan niyang makinig sa lahat ng sinasabi ni Zachary na siya at ang mga bata ay mamuhay ng mapayapa. Sa kanyang personalidad, malapit na siyang magsawa. Kapag dumating ang oras na iyon, dadalhin ko si Mrs. Berry at ang mga bata sa ibang lungsod at magsimulang muli. Pumunta sa Happy Avenue, biglang sabi ni Zachary. Oo, sir. Nagkatinginan ang dalawang lalaking nasa harapan at nakahinga ng maluwag. Agad na pinaikot ni Marino ang sasakyan at tinungo ang Happy Avenue. Hindi naman ganoon kalayo ang pagitan ng dalawang lokasyon. Mahigit 10 minuto lang bago sila nakarating sa Happy Avenue. Bumaba si Ben sa kotse at pinagbuksan ng pinto si Charlotte habang binuksan ni Marino ang trunk at kinuha na ilabas ang lahat ng mga shopping bag. Miss Wynne, iniabot niya ito sa kanya ng may paggalang. Kailangan mo ba akong sumabay sa'yo? Tanong ni Ben. It's fine. Makukuha ko ito mula dito. Lumingon si Charlotte kay Zachary. Salamat sa pagpapauwi mo sa akin. Magandang gabi. Kahit papaano, natigilan si Zachary sa kagandahang loob ni Charlotte habang nakatingin sa kanya. Oo naman. Umalis ka na ngayon na. Casual niyang sagot. Agad na nagmadaling umalis si Charlotte na parang nakatanggap lang ng utos, at mabilis na tumakbo pagkatapos. Sabik na siyang makita ang kanyang mga anak. Kasabay nito ang pagtitig ni Zachary sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Kailan siya kikilos ng sa parehong paraan at tumakbo patungo sa akin sa ganitong paraan? Nakarating si Charlotte sa kanyang bahay at tahimik na tinanggal ang kanyang sapatos. Ipapasok na sana niya ang mga gamit niya sa kwarto niya nang biglang tumakbo palabas si Ellie. Bumalik na si Mommy. Mommy. Oh, Ellie, kalalabas mo lang ba sa shower? Binuhat siya ni Charlotte at hinaplos ang basang buhok. Mommy, marami kaming dalang masasarap na pagkain para sa iyo. Nasa kusina. Katatapos lang mag-shower ni Ellie, kaya nakasuot siya ng cute na pink na bathrobe. Ang buhok niya ay basang-basa pa habang nagliliwanag ang kanyang magandang mukha. Salamat, Ellie. Hinalikan ni Charlotte si Ellie sa pisngi at tinitigan siya ng buong pagmamahal. Meron ka bang masaya ngayon? I did. Bumili si Mr. Henry ng maraming masasarap na pagkain para sa amin. Bumili din siya ng Fairy Tale Land pati na rin ang kindergarten. Sinabi pa ni Ellie kay Charlotte ang nangyari noong araw na iyon. Nagpahayag siya ng matinding pananabik at kasiyahan habang pinagdaraanan ang lahat ng masasayang nangyari. Hahaha, basta nag-enjoy kayo. Tiningnan ni Charlotte ang masayang mukha ni Ellie at gumaan ang pakiramdam. Noon pa man ay alam na niyang kailangan ng mga bata higit pa sa isang ina, at kailangan nila ng pamilya. Gaano man siya kagaling na ina, hinding-hindi mapapalitan ni Charlotte ang iba pang mga sangkap na iyon na bumuo ng isang pamilya. Ellie, patuyuan na natin ang buhok mo. Baka magkasipon ka. Nakangiting sumenyas ang nurse kay Ellie. Sige na, bahagya siyang tinulak ni Charlotte. I'll dry my hair then, Mommy. Talk kayo later. Tumalikod si Ellie, at kinakawag-kawag ang kanyang puwitan habang tumatakbo pabalik sa banyo gamit ang kanyang mga stubby legs. Pinanood ni Charlotte si Ellie na umalis na may ngiti sa labi hanggang sa mawala na siya sa paningin niya. Tapos, napansin niya na nakatayo si Robbie sa pintuan ng kanyang kwarto, at nakatingin sa kanya. Robbie, dinala ni Charlotte ang mga bag sa kanya. Nakapijama na si Robbie, at parang naghilamos na siya. Oo. Tumanggo si Robbie. Lumipat ang mga mata nito sa mga shopping bag na nasa braso niya. Mommy, ikaw ba namili? I did. Nakita ko na may sale sa mall, so I went and shopping. Nagsisinungaling si Charlotte, at hindi siya naglakas loob na tingnan si Robbie sa mga mata. Ang mga ito ay talagang mura, hindi hihigit sa isang pares ng 10 bawat isa. Kailangan mo nga ng damit. Lahat ng mommy ng iba naming kaklase ay laging maganda ang suot. Si Robbie pumunta siya at kumuha ng isang box ng pizza mula sa kusina na may isang box ng juice. Mommy, inihanda namin ito para sa iyo. Mayroong ilang mga pakpak ng manok. Ang sarap. Nagugutom talaga ako ngayon. Natuwa si Charlotte.
Ilagay mo sa mesa, Robbie. Magpapalit muna si Mommy. Okay, sagot ni Robbie at kinuha ang mga kahon sa mesa. Naglabas pa ng 2 baso ang nurse para sa kanila. Maya-maya, lumabas si Charlotte na may suot na damit, at iniabot sa kanya ni Robbie ang tasa ng juice niya na ibinuhos. Tinapos ito ni Charlotte ng sabay-sabay at nagsimulang magfiesta ng pizza. Mainit pa rin ito at malasa. Hiniling ko sa isa sa mga nurse na tulungan akong painitin ito, sabi ni Robbie habang umiinom ng juice, kasama ang kanyang ina habang kumakain. Robbie, kumain ka rin. Binigyan ni Charlotte si Robbie ng isang slice ng pizza. Kumain na ako. Ang tummy ko ngayon pa lang ay puno na. Isang sampal ang binigay ni Robbie sa kanyang bilog na tiyan. Hindi ako makatulog dahil dito. Maglakad-lakad ka. O kaya'y makipaglaro ka kay Fifi saglit, sabi ni Charlotte habang hinihimas ang tiyan nito. Patuloy na natutulog si Fifi nitong mga nakaraang araw. Parang hindi siya nagigising. Mukhang problemado si Robbie ng pagbanggit kay Fifi. Kakagising lang ni Fifi at tumikim saglit. Pero nakatulog din kaagad pagkatapos. Mommy, may sakit ba siya? Kailangan ba natin siyang dalhin sa doktor? Dinala ko na si Fifi sa doktor. Sabi ng doktor lasing lang siya. Babalik siya sa normal pagkatapos na matulog ng halos 3 araw. Don't worry, paniniguro ni Charlotte sa anak bago humigop ng juice. Ha! Lasing! Nanlaki ang mga mata ni Robbie. Saan galing ang alak ni Fifi? Ilang walang utak na tulala ang nagpakain sa kanya, casual na tugon ni Charlotte. Pagkatapos ng pananalitang iyon, ang imahe ng mabato na mukha ni Zachary ay sumilay sa kanyang isipan, na hindi namamalayang nagpadala ng panlalamig sa kanyang gulugod. Kabanata 375. Ito ba ay isang tanga o masamang tao? Nagsalubong ang kilay ni Robbie. Galit siya. Ang mga loro ay hindi maaaring uminom ng alak. Kahit alam ko yun, at bata pa ako. Ngunit ang lalaki ay hindi. I don't think he's stupid, Mommy. Siya lang ang masama. Not necessarily. Ayaw ni Charlotte na galitin ng kanyang mga anak ang sarili nilang ama, kaya siya kaagad binago ang usapan. By the way, kumusta ang araw mo? Nagkaroon kami ng maraming kasiyahan. Ang Fairy Tale Land ay mayroong maraming mga bagay na hindi namin kailanman makukuhang laruin sa bahay. At saka, may nabunggo kami sa lugar. Si Robbie ay nagulat na si Timothy iyon. Nag-away ba kayo? Malumanay na tanong ni Charlotte habang nilalapag ang kanyang pizza. Hindi. Umiling si Robbie habang nagpapakita ng simpatiya ang mukha nito. He's not who he used to be. Natalo siya lahat ng yabang na iyon noon at siya ay mas nakalaan ngayon. Ni hindi siya nakikipaglaro sa iba bukod kay Ellie. Natahimik si Charlotte matapos marinig ang sinabi ni Robbie. Tila sa kanya iyon, mula pa noong nalaman ni Amanda at Luna ang tungkol sa lalaki 4 na taon na ang nakakaraan ay si Zachary, ay hindi na nila ito sinubukang guluhin. Gayunpaman, alam ni Charlotte na hindi maganda ang takbo ng mga Sterling sa mga araw na ito. Pati ang mga White ay apektado nito. Binawi ng mga mamumuhunan ang kanilang mga pamumuhunan, at ang kumpanya ay nasa limitasyon nito. Maliban doon, nakapagdesisyon na si Hector tungkol sa hiwalayan nila ni Luna. Kaya, ang mga isyong ito tiyak na lubhang nakaapekto kay Timoteo. Ang mga bata ay hindi dapat masangkot sa mga problema ng matatanda. Kahit na nagkaroon ng alitan sina Timothy at Ellie noon, naniniwala pa rin si Charlotte na si Timothy ay actually mabait na bata. Pero ngayon, napunta siya sa ganito dahil sa pamilya niya. Mommy, bakit mo ginaya ang janitor ng Fairy Tale Land? Tanong ni Robbie pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni. Para protektahan ba kami? Oo, tumango si Charlotte. Nag-aalala ako at gusto kong tingnan. Ngunit ayaw kong makialam sa inyong saya, kaya. Mommy, nadala si Robbie at niyakap si Charlotte. Robbie, alam kong matalino ka at maalalahanin. Tinapik ni Charlotte ang likod ni Robbie at malumanay na nagsalita. Pero gusto kong maging masaya ka sa sarili mo. Ipaubaya mo sa akin ang lahat, at puprotektahan ko kayo, okay? Nag-aalala ako sa'yo, Mommy. Napaluha si Robbie at nabulunan sa kanyang sinabi. Ayoko sa'yo na may mabuli. Gusto kitang protektahan. Robbie,
Nangingilid ang luha sa mga mata ni Charlotte. Kaya't huminga siya ng malalim, at sinusubukang gawin ang kanyang tunog na kalmado. Hindi ako mabubuli. Don't worry. Okay. Tumango si Robbie at wala nang ibang sinabi. Dahil doon, hinawakan ni Charlotte ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at hinalikan ang kanyang noo. Sige na, napangiti siya. You should go to bed. It's getting really late. By the way, where's Jamie? Himbing natulog na siya. Naningkit ang mata ni Robbie habang nakapout. Sinabi niya sa akin na hintayin niya akong matapos ang aking shower at makipaglaro sa akin. Pero paglabas ko, nakatulog na siya sa carpet. Binuhat siya at pinahiga ng nurse sa kama. Medyo matagal pa talaga siyang kumapit sa leeg niya. Hahaha, tawa ni Charlotte. Napakaganda ni Jamie. Sakto namang lumabas sa banyo ang isang nurse na bitbit ang matambak na si Ellie. Tulog na rin si Ellie ngayon, awkward niyang sabi. Naka-flop lang yung ulo niya habang pinapatuyo ko yung buhok niya. Tumingin ako at nalaman niyang tulog na siya. Hahaha. Mukhang pagod na silang lahat sa lahat ng kasiyahan nila. Nakangiting tumingin si Charlotte kay Ellie. Mukhang maliit siya, pero mabigat talaga siya. Tumawa ang nurse. Mabilis na dumating ang isa pang nurse para tulungan siya. Ilagay natin siya sa kama. Maingat na inilagay ng dalawang nurse si Ellie sa kanyang princess bed, tinakpan siya ng kumot. Pagkatapos, nagsara sila ng pinto at nagpatuloy sa pagpaalam kay Charlotte. Pagkatapos noon, naghilamo si Charlotte bago tingnan ng mga bata sa kanilang kwarto. Siya ay nagkaroon ng isang masaya na grin on her face habang pinagmamasdan ang cute nilang natutulog na mukha. Sa isang kisap mata, maaga na sa isang abalang umaga ng Lunes. Eksaktong 10 minuto sa alas 7, isang tinawagan ni Mrs. Berry si Charlotte, Miss, Monday ngayon. Tandaan na isuot ang mga bata sa kanilang mga uniforme at ipin ang kanilang mga badge. Okay, mabilis na nagbihis si Charlotte at binuksan ang pinto para tingnan ang labas. Dumating ang 3 nurse 5 minuto ang nakalipas. Ang isa ay naghahanda ng almusal habang ang dalawa naman tinutulungan sina Ellie at Jamie na maghanda. Pagkatapos noon, isinara ni Charlotte ang pinto at nagpatuloy sa pag-aayos. Meron pa, patuloy ni Mrs. Berry. Si Ellie ay may art class ngayon samantalang si Robbie ay may robotics class. Si Jamie ay may soccer, ngunit ang kanyang paa ay nasugatan, kaya malamang na hindi siya makakadalo. Tiyaking hayaan ng mga nurse ang tungkol sa mga klaseng ito. Nagpatuloy si Mrs. Berry hanggang sa marinig ang boses ng isang nurse. Mrs. Berry, pupunta si Dr. Langon mag-check up. Maaari mo bang ibaba ang iyong telepono? Kailangan nating sukatin ang iyong presyon ng dugo. Sandali lang, hindi pa ako tapos dito, sagot ni Mrs. Berry. Miss, ayaw kumain ni Robbie ng egg yolks, so pakikumbansihin siya. At laging nagbubuhos ng gatas si Jamie sa flower pot, kaya kailangan mong bantayan siya. Para naman kay Ellie, siguraduhin walang layer sa gatas, baka sumakit ang tiyan niya. Naiintindihan ko, Mrs. Berry, sagot ni Charlotte habang nag-toothbrush. Focus ka na lang sa treatment mo. Hahanap ako ng oras para isama ang mga bata para bisitahin ka. Sige na, that's all for now. Dapat bilasan mo at huwag kalimutang mag-almusal. Pagkatapos ng tawag na iyon, natunaw ang puso ni Charlotte sa pag-iisip tungkol sa mga paalala ni Mrs. Berry. Samantala, dahil may 3 nurse na nag-aalaga sa mga bata, ang umaga ay umusad sa halip ng mahusay. Paglabas ni Charlotte sa banyo ay nakahanda na ang almusal. Ang mga bata ay inihanda ang lahat sa paaralan at tahimik na umupo sa hapagkainan. Kumuha din ng almusal si Charlotte at bumaba ng hagdan kasama ang mga bata. Pagkatapos, ipinadala niya ang mga ito sa school bus bago sumakay sa kanyang sasakyan para pumasok sa trabaho. Maraming nangyari kamakailan, kaya hindi talaga nagawa ni Charlotte ang kanyang trabaho. Medyo nalungkot si Charlotte, kaya nanumpa siya na gagawin niya ang lahat mula noon. Noong araw na iyon, mas maagang nakarating si Charlotte sa kanyang opisina kaysa karaniwan, kaya walang pila sa elevator. Nang papasok na siya, nakita niya si Lucy at ilang mas mataas na tao sa loob.
Kaya naman, siya kaagad ay napaatras. Mauna na kayo. Maghihintay ako sa susunod. Pumasok ka. Lumipat ng kaunti si Lucy at gumawa ng espasyo para kay Charlotte. Umalis na walang pagpipilian, pumasok si Charlotte na nakayuko. Gayunpaman, nag-uusap ang mga tao sa loob. Walang naabala sa kanya. Miss Wright, alauna ba ang press conference? Nandyan ba si Mr. Noct? Isa sa mga nakatataas ang nagtanong. Siyempre, tiyak na dadalo si Mr. Noct sa isang mahalagang kaganapan tulad nito, sagot ni Lucy sabay ngiti. Pupunta rin ba si Miss Blackwood mula sa Cinder? Ang tagal na nating hindi nagkita. Miss Blackwood such a talented, capable and beautiful person. Not to mention easygoing. Doon parang walang pahiwatig ng pagmamataas sa kanya. Totoo iyon. Huling beses ko siyang nakasalubong sa level 17, at binati niya talaga ako. Narinig ko sina Mr. Noct at Miss Blackwood ay engaged na. Totoo ba iyon? I am not sure about that. Tumingin si Lucy kay Charlotte at ngumiti. Ang press conference ngayon ay mahalaga. Dapat maghanda ang lahat at itigil ang pagchichismisan. Hahaha, syempre. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang tahimik si Charlotte. Hindi nakakagulat na hindi ko nakita si Sharon dito sa nakalipas na mga araw. Nagpunta siya sa ibang bansa. May gagawin pa ba siyang eksena pagkatapos niyang bumalik ngayon? Naalala ni Charlotte ang paggamot na nakuha niya sa Ashenville Garden. Dati, marami ang naidulot ni Sharon na mga problema para sa kanya, at maging si Michael ay kinaladkad dito. Pero, bakit may press conference ngayon? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Dapat ay mahalaga kung pupunta si Zachary. Hindi man lang siya nakadalaw sa event ng product launch last time. Nang makarating sila sa opisina ng presidente, sinabi ni Lucy kay Charlotte na inilipat siya sa ibang opisina. Sa araw na iyon, hindi na nagtatrabaho si Charlotte sa reception counter. Ang kanyang bagong trabaho ay document controller sa opisina, kung saan siya ang may pananagutan sa pag-print at pag-file ng document sa trabaho. Kasama si Charlotte sa kumpanya. Kaya, alam niya na ang kanyang mga bago at lumang trabaho ay nasa ibaba ng hierarchy sa level 68. Ang pagiging isang receptionist ay hindi masama dahil nakikita niya si Zachary at lahat ng iba pang mga nakatataas sa bawat araw. Kung siya ay gumanap ng kapansin-pansin, o kung nakilala niya ang isang manager o direktor na nasa mabuting kalooban, doon ay isang pagkakataon na makakuha siya ng promosyon. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa opisina ng document controller. Ang pagtatrabaho doon ay nangangahulugan ng kabuuang paghihiwalay mula sa labas. Si Charlotte ay mananatili sa isang maliit na silid araw-araw, at naghihintay na ma-print ang email ng mga sekretarya. Pagkatapos nito, pag-uri-uriin niya ito at ipapadala sa mga nauugnay na partido. Walang paraan para sumikat siya, ni paraan para magkamali siya. Ang pagkakataon para sa promosyon ay abismal. Naunawaan ni Charlotte na hindi siya naging maganda kamakailan, kaya aasahan ang paglipat. Kaya naman, nag-impake siya ng gamit at tahimik na dumiretso sa filing office. May 3 babae doon na nagtatrabaho sa kanya. Sila ay nasa kanilang mga telepono kapag walang trabaho na inisyo ngunit agad na nagtatrabaho sa sandaling dumating ang mga gawain. Nang makita si Charlotte, nagreklamo ang isa sa mga babae. Nandito ang babaeng may koneksyon. She's so nakakainis. Anong mga koneksyon? Isipin mo, pwede bang lumipat ang isang ordinaryong receptionist kung kailan niya gusto at hindi matanggal sa trabaho? Siya ay tiyak na may ilang kilalang koneksyon. Mukhang tama iyon. Walang imek si Charlotte nang marinig ang mga salitang iyon. Inilapag lang niya ang mga gamit niya sa table niya at nagsimulang magbasa. Marami silang libreng oras doon, kaya naman nagkaroon ng maraming oras si Charlotte para mag-aral. Nang umagang iyon, halos walang magawa si Charlotte. Nagprint lamang siya ng ilang mga dokumento at ipinadala ito sa kay Lucy. After that, she just sat at her table looking at all the data. Unknowingly, nalaman niya ang tungkol sa isang bagong proyekto mula sa lahat ng mga file na nabasa niya. Ang Blackwoods ay nakikipagtulungan sa Nocts upang bumuo ng 2,200 ektaryang lupain malapit sa lawa ng Ashen.
Nagpaplano silang magtayo ng international theme park at matching themed na hotel sa tabi nito. Ang proyekto ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera, ngunit ang Blackwoods ay walang sapat na pondo. Iyon ay ang dahilan kung bakit hinahanap nila ang pamilya Knock para sa isang pakikipagtulungan. At syempre, nakita ni Zachary ang potensyal, at ang dalawang pamilya ay nagkasundo. Maingat na binasa ni Charlotte ang lahat ng mga dokumento at nakakita ng kakaiba. Ang 2,000 ektarya ng lupa ay hindi walang laman. Kinailangan ng demolition, at ang 7 pabrika ng Wind Corporation at ang kanyang lumang bahay ay kasama. Mabuti sana kung saan man, ngunit napansin ni Charlotte dahil ang Wind Corporation ay kasangkot. Kahit na ang kumpanya ay nahulog na sa mga kamay ni Simon at ng iba pang mga kamag-anak, ito ay binuo pa rin sa dugo, pawis, at luha ng ama ni Charlotte. Not to mention yung bahay na pinagawa niya partikular para sa kanya. Sapat na ang masama na pagmamayari ni Simon ang lahat. Masasaktan si Charlotte kung lahat ng iyon ay giniba. Charlotte Wynn. Charlotte Wynn. Isang malungkot na tinig ang humadlang sa proseso ng pag-iisip ni Charlotte, at napatigil siya rito. Siya ay nilingon niya ang kasamahan sa tabi niya. Anong nangyari? Bakit ka nagde-daydream habang nagtatrabaho? Tinitigan siya ng kasamahan, na hindi nasisiyahan. Dalhin mo itong dokumento kay Miss Wright. Oh, okay. Mabilis na kinuha ni Charlotte ang file at nagmamadaling pumunta kay Lucy. Sa oras na iyon, abala si Lucy sa pag-delegate ng trabaho sa iba nang makarating doon si Charlotte. Sumenyas siya para si Charlotte ay maghintay. Kaya, si Charlotte ay nakatayo sa gilid sa loob ng 20 minuto, ang file ay nasa kanyang yakap. Gayunpaman, si Lucy ay hindi siya binigyan ng pangalawang tingin at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa si Charlotte. Hindi ko ba alam na nasaktan ko si Lucy? Ibigay mo. Maya-maya, sa wakas ay kinuha ni Lucy ang dokumento kay Charlotte nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang una ay mabilis na umalis sa opisina ng presidente pagkatapos. Nadurog ang puso ni Charlotte. Pabalik na sana siya sa opisina nang biglang may narinig siyang pamilyar na boses. Hey, Charlotte, nagtataka ako kung bakit hindi kita nakita. Nalipat ka ba? Lumingon naman si Charlotte. Ito ay si Sharon sa isang puting suit, at siya ay exuded sa isang malamig na presensya. Ang labi niya ay nakasmirk habang nakatitig kay Charlotte. Magandang araw, Miss Blackwood. Ibinaba ni Charlotte ang ulo para salubungin si Sharon at aalis na sana. Get me a cup of coffee, magarbong utos ni Sharon. Isang itim na Amerikano, upang maging eksakto. Miss Blackwood, sagot ni Charlotte. Nagtatrabaho ako ngayon sa filing office. So ano, tumaas ang isang kilay ni Sharon at ngumisi. Hindi na ba kita pwedeng utusan? Ang opisina ng pag-file ay hindi kailangang maglingkod. Katahimikan, isang dagandong ang hamarang kay Charlotte bago pa siya makatapos. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling lumapit si Lucy sa kanila. Kung hiniling ni Miss Blackwood na magpakuha sa iyo ng kape para sa kanya, ikaw ay kuhaan mo siya ng kape. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Tumingin si Charlotte kay Lucy, at natigilan sa pagbabago ng kanyang ugali. Siya ay lubhang nag-aatubili ngunit ibinaba ang ulo sa dulo habang naglalakad papunta sa pantry. Gusto ko silang sariwa, hiling ni Sharon. Hindi ako umiinom ng instant coffee. Don't worry, Miss Blackwood. I'll personally see to it, magalang na wika ni Lucy sa kanya. Sasama ka doon, Miss Wright, makatitiyak ako. Napangiti si Sharon na may kasiyahan at pumasok sa opisina ng Pangulo. Sa pantry, sinimulan ni Charlotte ang pudgeling ng mga butil ng kape. Siya ay labis na naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit biglang magbabago ang loob ni Lucy ng ganoon. Kahit na ginawa ni Lucy na pagsabihan siya sa nakaraan para sa higit na kabutihan, iba ang pakiramdam sa pagkakataong ito. Narinig mo ba kami? Ang boses ni Lucy ay nanggaling sa likuran. Ang hirap pag hindi, maingay kayong dalawa, huwag masyadong magtagal. Gawin mo at dalhin mo kay Miss Blackwood, utos ni Lucy bago umalis. Tiningnan ni Charlotte ang umaalis na silhouette ni Lucy at nagpakawala ng buntong hininga.
Maya-maya pa, hawak-hawak na ni Charlotte ang tasa ng kape na kakagawa lang niya habang kumakatok sa pinto ng opisina ng Pangulo. Pasok, utos ni Ben. Pumasok si Charlotte na may hawak na kape at natigilan si Ben, na nakatayo sa gilid ng pinto. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at inabot ang kape. "Bayan mo na ako, pwede ka nang umalis." Matalino si Ben na masasabi niyang sadyang pinapahirapan ni Sharon si Charlotte. "Salamat." Tumingin sa kanya si Charlotte nang may pasasalamat at handa nang umalis. "Tumigil ka dyan." Pinigilan siya ni Sharon. Agad na tumayo si Charlotte, at ibinaba ang kanyang ulo habang hinihintay ang susunod na kahilingan. Nasa opisina din si Zachary, pinag-aaralan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi niya ginawa na magpakita ng kahit katiting na reaksyon sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, talagang balisa si Ben. Nag-aalala siya na baka magdulot pa si Sharon ng gulo. "Salamat." Binasag ni Sharon ang tensyon sa kapaligiran at hindi na nagsalita pa. Natigilan si Charlotte, ngunit nagawa niyang tumugon, "Okay lang." Pagkatapos, tumalikod na siya at umalis. Nakahinga ng maluwag si Ben bago dinala ang kape kay Sharon. "Miss Blackwood, ang kape mo." "Salamat." Sumimsam si Sharon. "Medyo mainit. I'll drink it later," she said while putting it on the table. Pagkatapos noon, pinagpatuloy ni Sharon ang mga dokumento kasama si Zachary. Medyo natarante si Ben. Kung hindi niya sinusubukang guluhin si Charlotte, kung gayon bakit niya hiniling sa kanya magdala ng kape? Ito ba ay upang magsagawa ng pangangibabaw? "Zachary, andito din ang tatay ko para sa press conference mamaya," Sharon spoke out of the blue. "Ikaw ay hindi tututol, tama?" "Siguradong hindi." Nagulat si Zachary. "Kailan dumating si Mr. Blackwood sa H-City? Bakit hindi ka nagsabi sa akin?" "Same flight kami kaninang umaga." Nakangiting sagot ni Sharon sa kanya. Pumunta siya para magkaroon ng ilang morning tea kasama si Mr. Henry. "Hindi ka ba na-inform? Hindi na kailangang isumbong sa akin ni Lolo kung ano ang ginagawa niya." Tumingin si Zachary sa kanyang relo. "Anyway, ito naman late na, at mayroon pa akong ibang mga isyu na dapat asikasuhin. Mag-lunch tayo pagkatapos." "I'll leave you be then," sabi ni Sharon at humigop pa ng ilang kape. Pagkatapos ay inimpake niya siya mga dokumento bago umalis pagkatapos. "Hihintayin kita sa restaurant sa level 17. "Oo naman." Tumango si Zachary. "Mangyaring tingnan si Miss Blackwood," sabi niya kay Ben. "Oo, sir." Magalang na lumapit si Ben. "Sa ganitong paraan, Miss Blackwood. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po." Kasabay nito, naghahanda na si Charlotte na bumaba para sa tanghalian, ngunit nagpakita si Lucy na may dalang dokumento. "Ipadala mo ito sa opisina ng Pangulo." Iniabot niya ang dokumento kay Charlotte. Nakakunot ang noo ni Charlotte habang kinukuha ang dokumento. Alam niyang dahil gusto ni Zachary na makita siya. Kung hindi, hindi ipinadala ito ni Lucy sa kanya ng personal dahil mahalaga ang dokumento. "Bilasan mo," sa isip ni Lucy. "There's a crucial press conference on level 66 at 1 o'clock. Si Miss Blackwood ay kumakain sa level 17 at lalabas anumang oras." Sige, sa sandaling iyon, naisip ni Charlotte na nalaman ni Lucy ang tungkol sa kanyang relasyon kay Zachary, at si Lucy ay hinamak siya dahil doon. Kaya naman sobrang nagbago ang ugali niya. Mabigat ang loob, tumungo si Charlotte sa opisina ni Zachary gaya ng sinabi sa kanya. Nakilala niya si Ben nakatayo sa labas nang makarating siya doon. "Miss Wynne, ano ito?" Tinuro ni Ben ang mga dokumentong dala ni Charlotte. "Gusto ni Miss Wright na ipadala ko ito dito," mahinang wika ni Charlotte. "Okay," sagot ni Ben at pinadaan siya. Kusang bumukas ang pinto matapos itong katok ni Charlotte ng ilang beses. Nakalink ang security camera sa computer ni Zachary, kaya alam niya kung sino ang nasa pintuan. Pumasok si Charlotte at inilagay ang dokumento sa harap ni Zachary. "Ang iyong mga dokumento, Mr. Noct." "Umupo ka," sabi ni Zachary habang nagsisindi ng tabako.
Nasa opisina tayo, paalala ni Charlotte. Ngunit hindi siya pinansin ni Zachary at hinihit-hit ang tabako ng sinindihan ito, at nagbuga ng usok sa kanya. Kumunat ang noo ni Charlotte at agad na tinakpan ang ilong. Anong nangyari? May mali ba ang press conference? Alam ni Charlotte na si Zachary ay bihirang humithit ng tabako. Sa bawat oras na gagawin niya, ito ay dahil siya ay nasa isang masamang kalooban. Sa mundo ko, walang pwedeng magkamali. Siya ay tumunog ng lubhang pagmamataas. At, pinipilit ako ni Lolo na magpakasal ako. Habang naninigarilyo si Zachary, tahimik din niyang pinagmamasdan ang reaksyon ni Charlotte sa makapal na usok. Bahagyang nagulat si Charlotte, at baka sa mga mata niya ang gulat. Gayunpaman, siya ay mabilis na huminahon at nagtanong, kasama si Miss Blackwood. Importante ba iyon? Matipid na sagot ni Zachary. Alinmang paraan, hindi magiging ikaw. Okay, tumango si Charlotte at sinubukang usisin pa. Kung ganoon, dahil ikakasal ka na, hindi mo na ako kakailanganin, di ba? Napakunot ang noo ni Zachary bilang tugon at tinapunan siya ng malamig na tingin. Ito ba ang sagot mo? Medyo natigilan si Charlotte. Ano pa ang masasabi ko? Sa totoo lang, wala talagang ideya si Charlotte kung ano ang dapat niyang reaksyon. Dapat ba akong umiyak? Magmakaawa sa kanya na huwag magpakasal at hayaan siyang magpatuloy sa pagpapahirap at pagmamanipula sa akin. Hindi pa ako baliw. So, gusto mo ba akong magpakasal? Tanong ni Zachary. Hindi ito tungkol sa gusto ko. Pinag-isipan ito ni Charlotte at naisip ang pinakamahusay na paraan upang sagutin siya. Hindi ito isang bagay na may kontrol ako. Nang marinig ni Zachary ang kanyang sinabi, ibinaba ni Zachary ang kanyang tingin sa pagkabigo. Mukhang kalmado siya bilang dagat, ngunit ang tabako sa kanyang kamay ay naputol na sa dalawa. Ang dulo ng tabako ay nahulog sa kanyang palad, at nasusunog ito. Oh my God! Anong kalokohan ang ginagawa mo? Agad na ibinuko ni Charlotte ang palad ni Zachary, at gustong alisin ang nasusunog na dulo nito. Out of nowhere, hinawakan ni Zachary ang kanyang kamay na may nag-aapoy na dulo sa kanyang kamay, na nagparamdam sa kanya ng sakit na naramdaman niya. Charlotte Wind, tandaan mo ito. Hinding-hindi ka makakalayo sa akin. Kahit kailan. Bulalas niya na may nakakatakot na ngiti. Bitawan mo ako. Masakit. Nagsimulang tumulo ang mga luha habang napapaso si Charlotte. Gayunpaman, hindi lamang hindi bumitaw si Zachary, idiniin pa niya ito sa mesa at galit na tinakpan ang kanyang bibig. Ang isa pang kamay nito ay dumula sa ilalim ng damit niya at hinubad ang kanyang underwear, na may gusto siyang invading her. Zachary knocked. Pervert ka. Galit na hinampas ni Charlotte ang kanyang kamao sa dibdib ni Zachary, ngunit siya ay masyadong mahina. Ang kanilang mga anino ay pinahaban ng sikat ng araw sa labas. Ang intertwining silhouette ay mukhang bagaman sila ay mga baging na nagpaikot-ikot sa isa't isa at hindi maaaring buwagin. Lumabo ang mga luha sa mata ni Charlotte habang nakatitig kay Zachary. Mabilis na nabaling ang galit niyang ekspresyon sa pagnanasa habang nagpapakasawa siya sa karilagan ng kanyang katawan. Kinasusuklaman siya ni Charlotte habang ang nakakatakot na relasyon nila ay nakatakot sa kanya. Ang tanging gusto niya gawin ang karapatan noon ay pagtakas. Kabanata 380. Nasaan si Zachary? Biglang nagmula sa labas ang boses ni Sharon. Si Mr. Knock ay may hawak na ilang mahahalagang dokumento sa ngayon. Hinarang siya ni Ben. Siya dapat ay matatapos na agad. Makikita kanya sa conference room. Hindi man lang siya nagtanghal iyan. Iniharap ni Sharon ang isang sandwich sa kanyang kamay at ngumiti. Ako mismo ang gumawa nito sa kusina ng restaurant. Gusto kong subukan niya. Gaano ka kamaalalahanin, Miss Blackwood? Awkward na ngumiti si Ben. Maaari mong ibigay sa akin, at ipapasa ko sa kanya maya-maya. You should get some rest. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Sa sandaling iyon, unti-unting nawala ang ngiti ni Sharon habang nakatitig sa pinto. Pakiramdam niya ay nakakakita siya sa pamamagitan nito at nakita kung ano ang nangyayari sa loob. Nasa loob ba si Charlotte?
Nang tanungin iyon ni Sharon, may ngiti pa rin siya sa labi, pero kakaiba ang lamig ng mga mata niya. Natarante si Ben dahil malinaw na hindi niya alam kung paano magsinungaling. It's okay, men will always have to put on a show. Tama ba ako? Naiintindihan ko. Ngumisi si Sharon at nagbigay ng sandwich kay Ben. Tandaan mong sabihin sa kanya na ako mismo ang gumawa niyan. Okay, nakuha ko. Tumango si Ben. Pupunta muna ako sa conference room. He can take his time. Ngumiti si Sharon, matikas na tumalikod at umalis. Nagpakawala ng hininga si Ben at pinunasan ang pawis sa noo. Napakagaling ng babaeng ito. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay tumigil si Zachary sa kanyang pag-aalsa at tumalikod upang ayusin ang kanyang damit. Nagbihis na si Charlotte at aalis na sana. Plano mong lumabas ng ganyan? Tawag ni Zachary na may malamig na tono. Mag-freshen up ka sa washroom. Nang marinig iyon, binigyan siya ni Charlotte ng nakakamatay na titig bago pumasok sa washroom. Binasa niya ang kanyang katawan sa maligamgam na tubig habang napapansin ang lahat ng pulang marka sa kanyang maputlang balat. Ang mga iyon ay isang indikasyon kung gaano karaming puwersa ang ginamit ni Zachary kanina. Tumingin si Charlotte sa salamin. Parang estranghero sa kanya ang refleksyon niya. Sa sandaling iyon, siya ay nagsawa na at ayoko na sa mga nangyayari. Si Zachary ay palaging nanggagalaiti ng walang babala, habang walang awa siyang kasama, at hindi nagpapakita ng paggalang kahit ano. Wala siyang pakialam sa nararamdaman niya. Pakiramdam ni Charlotte ay isa lamang siyang kasangkapan. Pero anong magagawa ko? Walang paraan para makatakas ako sa kanya. Siguro gagawin niya ang lahat kapag nagpakasal na siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at inayos ang sarili noon at naglakad palabas. Sa labas, tahimik na nakaupo si Zachary sa sofa na may dalang baso ng alak. Sa coffee table, may medkit. Gamutin mo ang sarili mo. Alam ni Zachary na nasa labas ng washroom si Charlotte nang hindi man lang tumitingin. Kaya naman, pumunta si Charlotte at umupo sa sofa, at nilagyan ng disinfectant ang kamay niya. Lumilipad ang ekspresyon niya sa sakit. Tinitigan ni Zachary ang kamay niya at biglang nagsalita, magkamukha ang tatay at lolo ko. Nang walang pagbigkas ng isang salita, tiningnan siya ni Charlotte na may malamig na titig at ipinagpatuloy ang paggamot sa kanyang sugat. Ang kanyang isip, gayunpaman, ay nag-aalala tungkol sa kung paano hindi ginamot ni Zachary ang kanyang sugat. Kamukha ko rin sila. Tita ko, si Chris, magkamukha kaming lahat. Isang sulyap, at masasabi mong galing kami sa Knock family. Humigop si Zachary sa kanyang baso at nagpatuloy, we have really dominant genes. As long as once na supling ng pamilya Knock, magkakamukha silang lahat. Napaisip si Charlotte sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto kung ano ang kanyang pinupuntahan. Siya ay tungkol kay Ellie. Hindi siya kamukha ni Ellie. Ito ang dahilan kung bakit maaaring linlangin siya ni Charlotte, at ang dahilan kung bakit hindi naabala si Zachary na sinisiyasat ang kanilang background. All along, natukoy na niya na hindi niya anak si Ellie. Kung tutusin, dapat kamukha niya si Ellie. Sa totoo lang, mas kamukha ni Ellie si Charlotte. Kaya naman, naisip ni Charlotte na maaaring pantay ang kanyang mga gene at mas nangingibabaw dahil minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama na kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. Marahil ang mga gene ng aking ina ay kamangha-manghang din. Nagkaroon ako ng mga hinala tungkol sa tatlong batang iyon na akin. Ngunit nang makita ko sila, sumuko ako sa ideyang iyon, ngumisi si Zachary sa sarili. Sabi nga ni Lolo, kamukha ko sila. Minsan naisip ko na baka may mali sa genetic inheritance. Ano ang gusto mong sabihin? Nakaramdam ng tensyon si Charlotte. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Matalim na tingin ang ibinigay ni Zachary kay Charlotte. Anak ko ba sila?